walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Bilis ng kilos. Talas ng mata at isip. Galing sa paghawak ng armas. Pagmamalasakit sa bayan. Ilan lamang yan sa katangian ng mga sundalo at pulis na binigyan ng responsibilidad na protektahan ang buhay ng Pangulo ng Pilipinas sa anumang panganib. Nandito ako ngayon sa Malacanang Grounds. Inaabangan ko yung pagdating ni Pangulong Aquino. Ito yung Premier Guest House. Diyan siya nag-oopisina. At ngayong umaga na to, may mga nakaschedule na meeting. Pagkatapos niyan ay tutulak na ang Presidente papunta sa Ninoy Aquino Stadium at sasamahan natin siya sa lahat ng kanyang mga aktibidad ngayong araw na to. Hindi nagtagal, dumating ang presidential convoy. Sa likod ng Pangulo, nakasunod ang mga taong 24 oras na nagbabantay sa kanya. Team 1, SPN First Company, Team 2, SPN Spine. Habang nasa opisina ang Pangulo, abalang-abala naman ang mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG. Dito yung entrance ng VIP. Pinaplano nila ang pagbibigay ng seguridad sa Presidente sa isang pagtitipong daduluhan nito sa labas ng Malacanang. Dito, ang entrance. Maliit lang, di ba? Basketball court lang. Pero critical yan. Kasi ang expected na guest natin or participants is 5,000 hanggang 6,500. So, napakarami. Pagkatapos, bumiyahe na ang grupo mula sa PSG compound patungo sa Ninoy Aquino Stadium. Marami na sa kanilang mga kasamahan sa PSG ang naroon na. Kaya sabak agad sa trabaho ang grupo para siguruhing ligtas ang lugar bago dumating ang Pangulo. Ang K9 unit ng PSG, pati CR, hindi pinalampas. Bawat lalakaran ng Pangulo, paulit-ulit na binabalikan. Dahil mahigit 6,000 katao ang inaasahang dadalo, ganun din karami ang kakapkapan ng mga PSG na ito. Mga lalaki. Bawat isang bag iniinspeksyon para sa mga bagay na maaaring maging banta sa buhay ng Pangulo. Isa sa mga punong abala si Navy Lieutenant Paul Anthony Yamamoto. Nakikita naman natin, parating na yung mga tao, napupuno na yung mga bleachers sa taas. Then siguro mamaya-maya lang mapupuno na rito nasa harapan. Sa ganitong scenario, yung mga PSG personnel naka-station na sa mga respective sectors nila. So bago pumasok yung mga tao, we make sure na we inspect them, yung mga sasakyan nila, pati yung mga dala-dala nila. Bawat isang PSG na nakakalat sa paligid at labas ng Ninoy Aquino Stadium may ginagampan ng papel para protektahan ang buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Kung may banta sa buhay ng Pangulo, paano nga kaya babantayan ang libu-libong taong dumating? Sa
Malacanang nakapwesto na rin ang PSG para sa nalalapit na pag-alis ng Pangulo. Kahit nakaparada sa loob ng palasyo ang kanyang bulletproof na sasakyan, bantay sarado ito ng PSG. Maya-maya pa, lumabas si Pangulong Aquino sa kanyang opisina. Minsan nang napaulanan ng bala sa isang ambush mahigit 23 taon na ang nakalilipas. Ngayon, bilang presidente ng Pilipinas, batid ng PSG na hindi na dapat maulit ang ganitong pangyayari. Sa mundong balot ng panganib, nasa kamay ng PSG ang buhay ng Pangulo ng Bansa. Sir, bakit po bukas yung yung mga pinto ng PSG car? Para mas madaling bumaba. If there's an emergency, pwede kami bumaba kaagad.